Makakasama po natin ngayon si Mr. Jory Loiz na isang weather forecaster dito po yan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Loiz. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Loiz, isang magandang balita po ang natanggap ng buong bansa kahapon matapos nga pong mag-dissipate o malusaw ng low pressure area. So napakatagal pong nanatili ng sama ng panahon na ito kaya naman nagdulot rin po yan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar lalong-lalo na po sa may Mindanao area. Mula po sa lahat ng maulang araw na nagdaan, ano po ba ang naitala natin na highest rainfall amount dito po yan sa Pag-asa? At paano po ba natin ito i-assess o saan po ba natin ito pwedeng ihambing? Okay, Amor. Siguro mas maganda i-summarize natin yung mga naging pag-ulan itong simula nung naging LPA itong si Agaton hanggang sa naging bagyo na nga itong si Agaton. So, nag-start tayo ng monitoring January 10 sa 5 istasyon na kung saan apektado nga nitong LPA. At minonitor natin to hanggang January 17. So, 8 days natin na talagang minonitor to. At nakita natin na within that days or 8 days ay nakakuha po tayo ng 3 istasyon na kung saan lumagpas siya sa kanyang monthly normal rainfall. Hanya po yung Maasin, Davao City at itong Surigao City. Ang nakakuha po ng pinakamataas na pag-ulan ay yung Surigao City na kung saan kumuha sila ng 679 millimeters in 8 days. At itong namang hinatuan, although nagkaroon din ng malakas sa pag-ulan, hindi pa po umabot dito sa monthly normal rainfall niya. Pero nung naging LPA na nga, ay naging TD na nga itong si Agaton, ay nagkaroon ng malakas na pag-ulan dito sa may hinatuan na area na kung saan nakuha nga yung 469 millimeters in just 3 days, mas mataas pa po sa inulan nung LPA pa si Agaton. Pero ang total, kung ito total natin mula nung January 10 hanggang January 20 na kung saan nag-dissipate na nga or nag-LPA ulit si Agaton, nakakuha po tayo ng highest rainfall dito po sa Surigao City at ito po ay nagtala ng 970 millimeters at ang hinatuan naman ay 930 millimeters. Ngayon kung i-compare naman natin sa ibang mga nagdaang rainfall events, ay hindi natin pwede i-compare itong pag-ulan na binigay ni Agaton dahil napakahaba po ng duration nito. So kung titingnan natin yung mga pag-ulan ni Ondoy, ay nakakuha po tayo ng 455 mm sa isang araw. At dapat ikumpara rin natin to sa isang araw din na nakuha natin sa ibang pagkakataon. Like nung July 1972, kung di ako nagkakamali, ay nakakuha ng 472 millimeters dito sa NAIA. And kung titingnan natin talaga yung record na pinakamataas na pag-ulan, makukuha dyan sa Baguio na kung saan nagkaroon ng 1,085 millimeters sa isang araw. Nangyari po ito noong August 2001. So, yung nakuha sa Baguio City ay halos wala pa ho ang kalahati nitong inulan sa Ondoy dito sa Metro Manila. So, imagine na lang natin na kung yung pag-ulan sa Baguio City ay nangyari dito sa Metro Manila. Okay, so ayan po mga kababayan, nabigyan po tayo ng ideya ni Mr. Loiz kung gaano kadami ang naibuo sa pag-ulan nito po nga low pressure area na ito nga po ay nag-develop pa sa pagiging isang tropical depression na tinawag po natin na Bagyong Agaton. At nabanggit nga po kanina ni Mr. Loiz na naitala po ang higit 900 millimeters na rainfall amount dyan po yan sa may Surigao City. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan, yan po ito po yung kasagutan sa inyong mga katanungan na kung gaano nga ba at ano po yung naging sanhi na mga pagbaha dyan po yan sa inyong area. Mr. Loiz, eto naman noong nakaraang linggo po sa gitna nga po ng pagbabantay natin dito kay Bagyong Agaton, meron po mga ilang balita na nagsabi na si Agaton ay naisailalim na sa kategorya ng tropical storm. So ibig sabihin lamang po nito ay lalo pa raw po itong lumakas. Pero po sa analysis natin dito sa Pag-asa, nanatili po ito na maging tropical depression pa rin. So TD pa rin po ito. So meron po tayong mga kababayan na nagtatanong paano po ba natin kinukuha or ano po ba yung pinagkaiba ng means o yung instruments na ginagawa o ginagamit ng Pag-asa kung ikukumpara po natin sa ibang bansa para po mas maunawaan po natin yung pagkakaiba ng pagkakaroon natin ng observation dito po yan sa mga sama ng panahon. Okay.
Ah, nito lang mga nakarang araw nga, nagtaas ng intensity itong GMA na kung saan naging TS nga. And even dito sa JTWC, nagtaas din sila ng intensity tropical storm. Pero dito sa atin, sa Pag-asa, minintain namin yung tropical depression. Hindi po ako pwedeng magsalita para po sa Japan or para po sa US dahil meron po silang sariling procedure kung paano nila inaangat ang isang bagyo. So dito rin sa Pag-asa meron din tayong procedure. At ito po yung nakita natin, kaya nga rin nagtataka kami kung bakit itinaas ng Japan at ng JTWC na TSC Agaton. Samantalang nahandito sa atin yung data, real-time ground measurement data. At sa tingin namin o sa base po sa naitala ng mga ground stations natin, hindi po lumagpas ng 55 kilometers per hour yung maximum sustained winds ni Agaton. So, hindi po natin po pwedeng itaas as tropical storm itong si Agaton. So nabigyan linaw po ni Mr. Lois, magkakaiba po talaga yung procedures na pagkukuha po natin ng mga datos tungkol po dito sa ating minomonitor na lagay na panahon. Pero syempre dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas, syempre po dapat po nating bigyang halaga rin. Ito po nga binibigay na forecast ng Pag-asa dahil nga po sila ang ating official weather bureau dito po yan sa Pilipinas. At ito naman, Mr. Lois, bukod po sa Benguet, maging ang Ilocos Norte po ay nakaranas rin ng frost dahil nga po sa matinding pagbaba ng temperatura o paglamig ng ating panahon. Ilang mga kababayang magsasaka rin po natin ang nakaranas ng problema sa kanilang mga pananim na mais at ng bawang. So kaugnay po nito, naglalabas po ang Pag-asa ng farm weather forecast kada araw. Ito po na pwede po ba nating ipaliwanag ang epekto ng temperature, relative humidity at nito ring leaf wetness sa mga pananim o sa ating mga sakahan. Okay, Amor, yung mga binanggit mo, mga importanteng parameters ito para sa mga halaman, yung leaf wetness, yung temperature, humidity. Pero mas maganda dagdagan pa rin natin ng isa, yung rainfall. So yung leaf wetness ay kinukuha po yan para po sa pag-forecast nila ng magiging sakit nitong mga halaman. So more on sa disease ng halaman itong leaf wetness. Ngayon sa temperature naman, pwede rin natin sabihin na mapipredict natin kung gaano karami yung iaani natin o ibubunga ng mga halaman. Merong mga halaman kasi na kahit mataas yung temperatura, mataas pa rin yung yield o yung bunga o naaani natin. Samantalang meron din namang mga halaman na kung saan nagkakaroon ng negative reaction dito sa high temperature, kaya po kukonti yung ani na nakukuha. So dyan, base po sa datos na yan, ilalagay natin sa ayos kung ano yung dapat itanim sa isang lokasyon na kung saan mataas po yung temperature at doon sa lokasyon na hindi naman ganun kataasan yung temperature. Ngayon yung humidity naman, nagre-react ang halaman para ding tao. Pag mataas yung humidity, usually hindi tayo nagkakaroon ng pawis, hindi lumalabas yung pawis. So para tayo nag-overheat, nakakaramdam tayo ng napakainit sa loob natin. Ganon din po ang halaman. Pagka mataas yung humidity and at the same time mataas yung temperature, nag-overheat po yan. Pero kung mataas lang din ang humidity, mas pabor ito sa mga halaman. Kasi kung mababa po yung humidity, mas madaling nakakaalis yung mga moisture dito sa kanyang dahon. Kaya ang nangyayari dyan, nalalanta o naluluoy ang isang halaman. At yung karagdagan nga natin itong rainfall. So dito sa type 1 climate, dahil dyan po yung sa Western Luzon, meron po tayong tinatawag na hot dry season. So ibig sabihin, pagdating na hot dry season, wala po tayong makikita siyempre yung palay na itinatanim. Andyan po yung mga pakwan o yung mga pang-summer nating mga prutas. And then pag dumating na po yung wet season natin, saka po tayo nagtatanim ng palay. So mahalaga rin nating sabihin yung tungkol sa rainfall o yung nagaganap na rainfall sa isang lugar.
Ayan, naintindihan na po natin ang tungkol dito sa mga factors na naibigay natin, katulad po ng temperature, relative humidity, leaf wetness, at yung naidagdag nga po ni Mr. Lois, ito pong rainfall. So yung po mga factors na yan ay kino-consider po natin para po malaman natin kung saan ba dapat magtanim ng ganitong halaman at ano po ba yung maging epekto nito dito sa mga pananim natin. At syempre, kung ano po yung mga disease o yung mga pwedeng sakit na makuha po nitong ating mga pananim para po malaman po natin kung ano ba ang mga dapat nating isaalang-alang sa ating mga sakahan. Mr. Lois, ano naman po ang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod mga oras? Ngayon po na wala na po ang low pressure area o namang bagyo dito sa ating POR. Magiging maaraw na po ba sa wakas para sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao? Okay, sa Mindanao, makakaasa pa rin na may mga pag-ulan, mga light to moderate rains dyan sa Mindanao and Eastern Visayas. So sa ating mga kababayan dyan, patuloy po magdala tayo ng mga pananggalang sa ulan paglabas po natin sa ating mga bahay. Dito naman po sa Luzon, Visayas, particularly dyan sa Northern Luzon, malamig na temperatura pa rin ang mararanasan natin. So ilabas na po natin ang ating mga magagandang jacket dahil po pagdating ng March, ibabalik na uli natin at hindi na natin maipapakita uli yan. Ayan, since nabanggit nyo po, Mr. Lois, ang tungkol dito sa malamig na temperatura, so ano po ba ang naitala natin kahapon na 5 lowest temperatures sa ating bansa? Nakakuha po tayo ng 11.2 dito sa Baguio City at sa apat pang mga synoptic stations from 18 to 19 degrees centigrade ang kanilang naging lowest temperature dyan. Dito sa Metro Manila, 21.2. Mas mataas po compare sa mga nakaraang araw pero malamig pa rin po. Kaya po patuloy pa rin ating payo na kung kayo lalabas ng bahay, magsuot po ng jacket. Okay, maraming salamat po Mr. Jory Lois sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At syempre, sa mga dagdag kaalaman na pwede pong baunin ng ating mga manonood para po yan sa araw na ito. So ayun po, natunghayan po natin si Mr. Jory Lois na weather forecaster ng Pag-asa.